Maraming salamat sa pagpapatuloy ng ating balitaan. Dito po tayo sa portion ngayon kung saan ang ating tinatalakay ay ang ating special segment na Salam, Daan, Tungo sa Kapayapaan. At ngayong umaga, kasama pa rin po natin ang ating ARMM News Bureau Chief at syempre ang ating PTEA President na si Ginoong Munir General at kasama ang ating special guest na si Datu Zubair Rakin Ginto Mustafa, ang Sultan sa Marawi. Magandang umaga po sa inyo mga gentlemen. Magandang umaga po din sa iyo. Brother Munir, ano po yung ating bagong update na pwede nating alamin kay Sultan? Bago ang lahat, gusto kong batiin ang mga Bangsamoro sa Mindanao. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Gagaya ng sinabi mo, meron tayong special guest, si bagong opo na Sultan sa Marawi, si Datu Zubair ang Sultan sa Marawi. Sultan, magandang umaga at maligayang pagdating dito sa PTV sa Salam episode ng Ang Daan sa Kapayapaan. Maraming salamat, General, sa inyong pag-imbita sa akin. At bago ang lahat, binabati ko rin na magandang umaga ang aking Sultanate Constituency sa Marawi. Ganun din ang Bangsamoro. Okay. Sultan, sa atin pong kabuuan ng ating bansa, na ang lahat ay hindi naman nakakaintindi kung ano yung political at set up ng ating mga brother Muslim. Ano pong ibig sabihin pag may isang sultanate at may isang leader na isang sultan tulad nyo? At gaano kahalaga ang posisyon na ito? Ang mangyari po, by tradition, it is the sultanate that is the one ruling. It's only now that in the earlier days that the sultanate is stripped of his power. Parang hindi recognized ng ating gobyerno ang sultanate. Nature, it is the sultanate that rules. And that is true to history. Alam natin yan. So, ang maganda, siguro, that the sultanate is proud to be among those mentioned in the framework agreement na bibigyan pansin ngayon ang sultanate. Ibig sabihin, binabalik na sa katungkulan ang mga sultan. Binibigyan ng pansin sa ngayon. Kung tutuusin, they were having the big parcel part of the community. Oh, yes. So, kung ganun, Sultan, kahit na may tatag na ang ating Bangsamoro region, ay walang problema ito sa iyong pamumuno bilang isang sultan sa Marawi? Well, brother, I will be even proud as far as I'm concerned in our locality dahil madaling kausapin ang the hierarchy of the Imailib, just in case. Dahil Muslim din sila. And in fact, they were also patronizing the 5 pillars of Islam and they can be easily be talked with at saka naintindihan nila ang mga sangkatauhan. That is not exactly true to Muslims alone but that is true to brothers non-Muslims. Gaano po kahalaga itong nakikita ninyong bagong peace agreement, peace treaty ngayon in connection sa dynamics po ng ating development, ekonomiya at ng hierarchy ng sultanate sa Marawi? Well, as I am relating to you, Emil, kanina, and this boils down to the term peace and order, and that is a generic term, mabigat yan. Sa bagay, kung if this framework agreement will come into being, hopefully, then the peace and order will be patronized by the community. So the truth is, pag nandyan na yan, and we are given the chances to prove our worth in the community, so magiging maganda ang takbo ng bawat komunidad dahil binigyan ng pansin ang lahat. Sa mga nakaraan, they were being ignored, kaya minsan nagtantampo ang mga tao, and they can easily be turned into a worse individual dahil sa tampo, yun ang ginagawa ng mga iba. I had been that way myself before, na dahil sa there is no fair play. So yan ang nangyayari. So sa ngayon, nakikita natin na there is that sunlight, hope at the back of the sunlight. So kung ganoon, Sultan, bilang isang Muslim leader, kayo at yung mga constituents ay sumusuporta sa proseso ng pagkapayapaan, lalong-lalo na sa napipintong pagtatag ng Bangsamoro region doon sa atin sa Mindanao? Actually po,
the idea of the silent majority is sana matuloy na yan. Just a few of these people na tatamaan nitong pagbabago sa ating bayan ang siyang magiging hadlang muli. Sa madaling sabi, if this can be managed very curiously and carefully, mas maganda yata ito. Only that mapera kasi itong kabila. Ito namang kabila, prayer lang ang kanilang inaasahan. So sana the government will not hesitate to support this one because it is just in its infancy situation. Sultan, paano niyo pong nakikitang importante din ang edukasyon sa ating brothers and sisters Muslims, gaya po sa inyo na graduate of Bachelor of Laws at Bachelor of Arts at ganun din dalubhasa sa UP Islamic Studies. Paano niyo pong nakikita ito bilang isang susi din sa pag-unlad? Yan ang pinakamagandang tanong, Emil. Dahil pag dito kami tinatamaan sa bandang Muslim area na we are a little bit down as far as education is concerned. But as the years goes by, we are picking up dahil sa amin, speaking of my tribe as Maranao, we have hundreds of lawyers, doctors, nurses, teachers, and all this. And that is lacking to other community. Sa amin, we are fighting for ourselves na makaahon kami dahil baga kung sakaling hindi matuloy yan, then we can be instrumental to other jobs outside of the autonomous region. Edukasyon, sana yan mabigyan kami dyan. My brother here, brother Muslim, also knew that na kailangan namin ng edukasyon. Noong araw, selected few ang tatapos sa Manila. I am not telling the among those, pero talagang sinikap ko na I strive to be educated dahil I was a victim before of this problem in the troubled South. And in fact, I was apprehended by the early dispensation before. But I strive to finish my courses. Education ng susi dyan, and I hope if everybody is educated now, through to the 5 provinces, and we are given that also through federal government, as we may call it, mabigyan ng mga tao na kung sinong qualified talaga. Yes. Para hindi kartelya ahead of the horse. Brother Emil, ngayon tinatalakay natin ang edukasyon. Ako ay natutuwa nung binasa ko ang short profile ni Sultan, no? Dahil bukod sa dalubhasa siya sa mga kurso na kailangan natin, ay siya ay nanilbihan pa bilang isang diplomat at saka bilang trade attaché sa ibang bansa. Pero bukod sa lahat, natutuwa din ako dahil naging PME instructor siya, instructor sa Philippine Military Academy bilang isang Muslim, so bihira yung ganyan. So, Sultan, ano bang experience mo bilang isang dating instructor sa Military Academy nung araw na yon? Can you share with us? Alam mo, brother, medyo nagalit sa akin si General Andrew Francisco and Colonel Diaz. Dahil na after my interview and I garnered the grade of an excellent. Sabi ko, thank you very much, General, na pumasa ako dito bilang Pilipino, not as a Muslim. So what I inculcated into the minds of the cadets, na paliwanag ko sa kanila, itong ating mga katribo, anong itsura ng Tausug Maguindanao, Maranao. So they can appreciate very carefully na makaharap nila ang Tausug. This is the way how Tausug looks, how Maranao looks. Para hindi sila apprehensive na pagdating doon sa atin, all the time trigger happy. So as far as I'm concerned, I have done that. I took the cadres of even campaigning to other regions, to the ARMM, and that is the Region 12 before. Nangampanya ko in person, convincing Muslims to enroll in the Philippine Military Academy for us to have other generals also. Katulad sa amin sa Mindanao City University, ang sa amin lang puro engineer, puro social worker, puro doktor, dahil nandun sa amin. Puro general. Wala silang mga social worker dahil the PME Baguio is there and ours is the Mindanao State University. Labanan ng edukasyon, brother. Okay. Academic. Your thoughts para sa ating mga kabalitaan na nanonood sa atin, lalo na ang ating mga kababayan sa bahagi po ng Mindanao? Unang-una po, pasalamatan natin ang ating gobyerno. Asampo na ang ating presidente at sa kanyang vice-presidente. Dahil para sa akin, I'm very grateful to them and to the network management
Dahil kung wala itong magkatunggali, hindi tayo maimbitahan dito because who are we to be invited here? It is because of the reason that we are invited because of this magkatunggali, and we are being asked of a minute idea of what are this and what had been transpiring in the southern Mindanao. And thank you very much for having me here. And I would like to greet good morning the First Vice Chairman Japar Gadzali of imparting me some idea on this matter. And greatly to the good people of my constituency, the Buadi Sakayo, Pumpungan ng Marawi City. Thank you very much. Sultan, along the way, itong framework agreement, kung may mga development, sana po ay maimbita namin kayo ulit. Well, I am a Boy Scout. I'm telling you, Emil, that if I was then a member of that National Peace and Order Council representing the Muslim group, then I can share again further knowledge I experienced with this kind of group. Because there I knew na nandyan pala sa Peace and Order Council, which is broad in terms of the function of this Peace and Order Council. Okay, Brother Munir, yung mga gusto mong pasalamatan? Ay, nagkapasalamat ako sa ating mga kababayan, mga Bangsamoro na palaging nanonood sa Salam episode ng Balitaan. Hayaan ninyo, mas lalo namin pag-ibayuhin sa mga susunod na episode. Siguro, Brother Emil, baka maimbita natin sa sunod si Chairman ng MILF Peace Panel, si Brother Muhajir Iqbal. Balita ko sila ay darating sa Manila one of these days. Yes. So maraming salamat po kay Brother Munir General at kay Datu Subair Raking Gitum Mustafa, ang Sultan sa Marawi. Ito po ang ating Salam, Daan sa Kapayapaan, isang segment na ating dito sa Balitaan sa ngalan po ng kapayapaan at sa pangalan po ng pag-unlad ng ating buong bansa. Magpapatuloy po ang Balitaan.